Pindutin ang palad, huwag mong tanggihan ang inaalay na alak, baka pagparusahan kang uminom. Nagustuhan ni Ginoong Zhao si Xiaoxiao para ipakasal sa patay. Swerte niya yan. At pagkakataon din ito para umangat ang ating pamilyang Lin. Hindi ako magdamag na nag-iayos ng inventaryo. Natisod ako at nahulog sa hagdan. Saan ito? 3 taong tagtuyot, libu-libong milyang tigang na lupa. Maagang namatay ang mga magulang ng orihinal na may-ari at ng kanyang kapatid na si Lin Xiaoxiao. Inangkin ng kanilang malaking tiyuhin ang kanilang ari-arian. Ngayon ay ibebenta ang kapatid niya para ipakasal sa anak na patay na ni Ginoong Zhao. Nakarating ako sa ibang panahon. Napasok ako sa magulong panahon kung saan tao ang kumakain ng tao. Lenche. Tiyo, ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti mo. Maagang namatay ang mga magulang mo. Tingnan mo ang kalagayan ngayong taon. Naubos ng mga taong lumikas ang balat ng mga puno sa labas ng lungsod. Pagkalipas ng 2 pang araw, pati ang ugat ng mga puno ay wala nang makain. Ipakasal si Xiaoxiao dyan. Bibigyan tayo ni Ginoong Zhao ng kalahating sako ng bigas. Least you can survive. Kuya, ayaw ko pumunta. Kahit mamatay ako, ayaw ko pumunta. Tito, please, pakawalan mo na lang ang kuya ko. Ang ingay. Limitado ang pasensya ni Lindakay bilang isang mayaman. Isang kalahating sako ng bigas para sa buhay ng batang ito. Yene, kung dati, ayaw ko na sa ganitong payat na babae. Bilisan mo, ilagay ang daliri mo. Kapag na-miss mo na ang pagkakataong ito, maghintay na lang kayong magkapatid na mamatay sa gutom sa kalye at makain ng mga asong gubat. Linche, narinig mo ba? Gusto mo bang mamatay sa gutom ang buong pamilya mo? Pindutin mo, pindutin mo. Kalahating sako ng amag na buhangin, bagay pa ba para ilibing ang kapatid kong si Linche? Ha? Ay. Maliit na hayop ka nangahas kang saktan ang nakatatanda. Laki ng loob mo. Ginoong Zhao, baliw na ang maliit na hayop na yan. Patayin niyo siya agad. Hindi tumanggap ng inumin, tumanggap ng parusa. Sige, bigyan mo ako ng isang lagok, sapat na yon. Huwag mong sirain ang kapalaran ng batang babae na para sa kasal sa aking anak. Hahaha. Ay. Na-activate na ang sistema ng supermarket, nakabind na ang space anchor sa kasalukuyang pinto ng kahoy. Ilang mga asong alipin, akala mo ba hawak mo na ako? Ay! Anong kakaibang ilaw yan sa loob ng pinto? Marunong ang batang yan ng salamangka. Kalokohan sa araw ba? Saan naman manggagaling ang ganoong salamangka? Pumasok lang siya at nagtago. Sumugod kayo, pumasok at hilahin niyo siya palabas. Ikaw. Bigas. Walang buhangin. Walang mga balat ng bigas sa purong bigas. Matamis ay matamis. Ay. Ganito lang din ang kanin na kinakain ng emperador. Kalahating bag ng bulok na basura, naglakas loob pang ipakita. Ganitong bagay, kahit aso ay ayaw kumain. Panatilihin niyo ito para sa paglilibing. Ikaw na pulubi na hindi man kayang bumili ng pagkain. Saan ka kukuha ng ganitong napakahalagang bigas? Siguradong ninakaw yan. Kayong ilan, hulihin niyo siya. Ang sako ng bigas na ito ay ninakaw. Ako ang magkukumpiska nito. Matalino ang may-ari. Ang maliit na hayop na ito ay tiyak na nagnakaw ng mga supply ng pagkain sa bayan kagabi. Hulihin siya at dalhin sa hukom. Ang bigas na ito ay sa inyo, Ginoo. Gusto mo bang agawin ito ng basta-basta? Tama lang, gagamitin kayong alay. Puy, walang hiya, walang mukha. Nagmamalaki pa na may dalang panggatong na parang si Shenong. Saktan mo siya ng husto. Takas ka, kuya. Hehe. Maliit na kuneho, bitawan mo ako. Bakit kayo tatlo nakatayo lang dyan, patayin niyo siya? Ano ito? Anong uri ng masamang bagay ito na kayang magdala ng kidlat at apoy? Baka ito ay isang kagamitan ng kidlat mula sa kanlurang rehiyon. Yuhu, nga. Ay. Yuo. Ay. Mahal na guro, pakiusap, patawarin mo kami. Kami ay mga alila lamang. Lahat ng ito ay pinilit kami ni Zhao Yuanwei na gawin. Ano ka ba talagang nilalang na ito? Hindi, ikaw ay Diyos.
Ngayon, itong kalahating sako ng nabubulok na bigas. Gusto mo bang ipagpalit sa kapatid kong babae? Hindi na, hindi na. Mali ang aking pananaw, hindi ko nakilala ang dakilang tao. Nakaalpas ako sa Diyos. Dapat mamatay ang mga maliliit na tao. Umalis ka sa loob ng kalahating insenso. Umalis ka sa loob ng kalahating insenso. Huwag na huwag kitang makikita muli. Tungkol sa tiyuhin. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin kahit isang butil. Kung hindi, sa susunod, ikaw ang tatamaan ng kidlat. Karapat-dapat ka dyan. Umalis ka. Hindi ka makatingin. Wala nang problema. Kapatid, walang makakabuli sa iyo mula ngayon. Kapatid, gumamit ka ba ng mahika kanina? At yung masarap na bigas? Hindi yon mahika. Iyan ang puhunan natin para sa buhay sa hinaharap. Maghintay ka sa akin sandali. Isara ang takip. Maghintay ng 3 minuto. 8. Ano ito? Ang bango, ang sarap. Mas mabango pa ito ng 100 beses kaysa sa nilutong karne ng punong baryo noong bagong taon. Ito ay tinatawag na braised beef noodles. Kumain ka kahit ang sabaw ay ubusin mo. Sa ganitong magulong panahon, isang tao at isang batuta. Maaari mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga nakikita, ngunit hindi laban sa mga nakatagong panganib. At lalo na hindi laban sa mga taong gutom na at nag-aapoy ang mga mata. Kailangan kong magkaroon ng sarili kong tao. Sa ganitong panahon, isang subong pagkain ay kayang palitan ng isang buhay na lubos na tapat. Masarap ba? Gusto mo bang kumain? May dala akong bigas, karne, at ang kidlat ng Diyos na parusa. Ngunit ang aking pagkain ay hindi para sa mga walang silbi. Hindi ako nagbibigay sa mga tamad. Ano ang pangalan mo? Ayos lang. Ang pangalan ko ay Iron Bull, Lolo Encanto. Basta't pakainin niyo ako ng busog. Ako, Tainyo, ang buhay kong ito ay sa inyo na mula ngayon. Sino man ang maglakas loob na saktan kayo, pupunitin ko siya ng buhay. CJ. Bibigyan kita ngayon ng isang busog na pagkain. Kunin mo para sa akin ang pinakabata sa grupong ito. Pumili ng mga pinakamatatapang na lalaki. Pumili ng 10 tao. Bawat isa ay may isang mangkok ng kanin. Simula ngayon. Kayo na ang mga tagapagtanggol ko, si Linche. Sino mang magtataksil sa akin, yung kanina na tinamaan ng kidlat, ang mga alalay niya ang susunod na mangyayari. Kailangan mong maniwala sa akin, ikalawang pinuno. Nakita ko ito ng aking sariling mata. Yung batang hayop na yon ay biglang naglabas ng 50 kilo ng napakagandang puting bigas. Walang kahit anong buhangin sa bigas na yon. Bawat butil ay maliwanag. Baka hindi pa nga matikman ng emperador. Dalhin ng tao at paslangin ang batang iyon. Iyan ay lahat sayo. Pati yung magandang dalaga sa tabi niya ay pwede ring pasayahin ang mga kapatid. Huwag mo akong lokohin ng mga kalokohan. Sa araw, may hawak si Zhao ng mga bagay na makakapagpasabog ng kidlat na kayang magpasabog ng tao sa kanyang laway. Ang mga kapatid na pupunta roon ay parang nagpapakamatay. Ay naku, ang aking pangalawang pinuno. Ang tropa ni Zhao Yuanwei ay natakot ng husto dahil sa isang panlinlang sa mata. Pinanood ko siyang lumaki mula pagkabata na laging may sakit. Hindi niya kayang magbuhat gamit ang balikat. Hindi rin niya kayang magbuhat gamit ang kamay. Wala siyang alam sa salamangka. Naunawaan ko na, tiyak na may nakuha siyang kumikinang na bagay, genen. Ang mga kakaibang imbensyon ng kanluran at mga artipisyal na gamit ay panlilinlang lang. Malalim na ng gabi, kahit na mayroon siyang kayamanan. Pagod na pagod siya pagkatapos ng buong araw at tulog na tulog. Papasok tayo ng hindi nila inaasahan. Isang hiwa lang sa lid niya. Anong mahikang kagamitan? Anong kababalaghan pa yan? Hindi pa tapos ang lahat sa Black Wine Village. Matapos natin itong operasyon, bibigyan kita ng isang mangkok ng puting kanin. Mga kapatid, ilagay niyo ang mga espada sa bibig, huwag magsalita. Sundutin ang loob, puksain ang lalaki, pakainin sa aso. Itira ang babae, kunin ang mga buto. Maraming tao sa labas, Panginoon. Narinig ko ang mga yapak, siguro ay 3 o 4 na tao. Kasama ko, 12 kapatid lang kami, mukhang 3 o 4 na tao. Sobrang kaunti, madali lang yan. Narito ang pangalawang leader ng Hefengzai. Ilagay ang mga kagamitan, ibigay ang mga pinong bigas. Bibigyan ko kayo ng buong katawan. Siya ang pangalawang leader. Yung maliit na hayop na yan ay si Linche. Patayin mo siya. Akala mo ba kayang harangan ng ilang pirasong bakal? Mga kapatid, durugin niyo sila. Sugod at agawin ang bigas. Patay, patay, patay. Gustong magnakaw sa gitna ng gabi. Sige, bibigyan ko kayo ng isang palabas ng paputok. Chenyu, humiga. Ay.
Ah, ah. Ah. Cheer, maawaan mo ako. Ako ang totoong malaking tiyuhin mo. Ako ang tunay na panganay na kapatid ng tatay mo. Nagkamali lang ako sandali. Nabulag ako sa tukso. Pakiusap, alang-alang sa ating pagkakamag-anak. Pakawalan mo na lang ako. Mula ngayon, magsisilbi ako sa iyo na parang baka at kabayo. Pagkakamag-anak. Kahapon, nang pinisil mo ang kamay ko at pinindot mo ang selyo sa kontrata ng pagbebenta ng sarili. Nais mo bang maranasan ang pagmamahal ng pamilya? May mga bandido na pumasok sa gitna ng gabi. Nais nilang patayin ako at siksyaw-ksyaw. Nais mo bang maranasan ang pagmamahal ng pamilya? Hindi ba't palagi mong iniisip ang bag ng bigas na ito? Ah! Ibig ko siyang itali at takpan ang bibig. Huwag siyang hayaan na sumigaw at makaakit ng mga asong gubat. Bukas ng umaga, papasok tayo sa bayan para magbukas ng tindahan. Papalakasin ko ang iyong kaalaman kung ano ang tinatawag na bundok ng ginto at pilak. Gino. Tinitiyak kong mahigpit siyang mabibigkis. Hindi siya makakatakas. Ayusin ang labanan. Kunin ang lahat ng pilak at sandata mula sa mga tulisan. Bukas ng umaga, dalhin ang mga kapatid. Papasok tayo sa lungsod. Magbukas tayo ng tindahan. Ah! Panginoon, tinanong ko na, ang buwis sa pagpasok sa lungsod ay 20 wen kada tao. Tayo ay mga 10 ilang katao. Ilang maliliit na piraso ng pilak lang ang dala namin. Sapat nga, pero kapag binayad ang buwis, wala na kaming nalalabing pera. Kapag pumasok ang pera sa bayan, tiyak na magkakaroon. Hawak mo ang mga barya. Magsimula ka ng magbukas ng daan. Lene. Nakikita mo ba, iyan ang Jubauj. Si Ginoong Kian ay may koneksyon sa lahat. Ang mga karaniwang tao ay hindi makakapasok at hindi makakahinga. Tama nga naman. Ang mga tao dito ay mga negosyante ng mga mataas na opisyal at mayayaman. Tayo namang mga ganito ay tila nagdadala ng kahirapan. Hahaha. Oy, anong masamang hangin ang nagdala sa mga pulubi mula sa labas ng bayan papunta sa aking tanggapan ng kayamanan? Kung gusto niyong humingi ng limos, pumunta kayo sa templo ng lungsod. Dito ay lugar para sa mga bihirang kayamanan. Hindi tumatanggap ng mga sirang bakal at basura. Huwag mong dumiin ang sahig ko. Pest ng ina mo. Bingi ka ba? Bakit ka ganyan makipag-usap sa aming Panginoon? Tignan mo, sisirain ko ang basag na lamisang ito. Anong akala mo, makikialam ka sa aking Jubao? Hindi ka ba nagtanong-tanong, kanino ito pag-ari? Kung may manghahas, ngayon ay puputulin ko ang mga binti nyo. Ihahatid kayo sa labas ng bayan para pakainin ng aso. Huwag kang magalit, Ginoong Kian. Mas mabuting magkaayos tayo. Katatapos mo lang sabihin na ikaw ay tumatanggap ng mga bihirang kayamanan. Swerteng-swerteng ako, mayroon akong isang bagay na mula sa langit. Isang kayamanan na walang kapantay sa lupa. Baka lang hindi kayang isubo ng iyong tindahan ang ganitong kayamanan. Hahaha, talagang napaka-absurd nito. Sa isang taong katulad mo na tumakas mula sa gutom, ano ang mayaalok mo? Kung makakapagbigay ka ngayon ng kahit anong bagay na makakapagpahanga kay Kian, ako, si Kian Fuki, ay luluhod at tatawagin kang lolo. Ito ang sinabi mo, huwag kang magbago ng isip. Kailangan umabot ang mga ari-arian ng tindahan. Na-upgrade ang anchor ng sistema para ma-access kahit saan. Tingnan mo yan. Ah! Paano ito posible? Hindi ito kristal. Hindi naman kasing linaw ito ng kristal. Baka ito ang sinasabing liuli na mahalagang salamin na ginagamit ng mga immortal. Diyos ko! Ang taong nasa salamin na ito ay parang buhay. Mas malinaw ito ng 10,000 beses kaysa sa salamin ng tanso. Tingnan mo ang mga Diyos-Diyosan sa gilid. Ang makulay na liwanag ay mas nakakasilaw kaysa sa mga hiyas. Ito ay tiyak na kayamanan ng mga Diyos. Kung sa tingin ni Ginoong Kian, ito ay walang silbi at basura, hindi na ako makikialam. Narinig ko na may isang pawn shop sa kanlurang bahagi ng lungsod. Pupunta ako roon para magtanong. Sandali lang, mahal na Ginoo, maghintay ka. Ang kayamanan na ito ay tiyak na hindi mula sa mundong ito. Nakikita kong napakasimple ng iyong suot. Ang kayamanan na ito, hindi ba't nakuha mo mula sa isang libingan ng emperador? O baka ninakaw mo ang mga alay ng mga kamag-anak ng emperador? Mga ninakaw na bagay na walang malinaw na pinagmulan. May karapatan ang Jubao namin na kumpiskahin at airport sa mga otoridad.
Mukhang bata ka pa, hindi na kita pakikialaman. Iwan mo ang mahalagang salamin. Bilang personal kong pabuya, bibigyan kita ng 10 tael ng pilak bilang pamasahe. Ikaw at ang mga kasama mo, agad kayong umalis ng Pinjiangfiu. Kung hindi, ngayong araw huwag na kayong mag-asang makalabas ng pintuan na ito ng tuwid. Pati ang binatang ito, mapapahamak siya dahil may dalang kayamanan. Paano niya maipapakita ang ganitong kayamanan sa Jubaoje? Ngayon malaki siyang malulugi. Lene, kinumpis ka ang pera para tumahimik. Mukhang iniisip ni Ginoong Qian na dahil naglakas loob akong pumasok sa bayan na may dalang kayamanan ng mga Diyos, wala akong kahit kaunting asahan. Hahaha. Araw-araw na apoy ay sa pamamagitan ng mahiwagang kapangyarihan. Aba, ang taong ito ay isang tunay na Diyos na nakatago. Mahal na guro, pakiusap. Mahal na guro, huwag magalit. Maliit na tao, mababa ang tingin sa iba. Maliit na tao, may masamang isip. Itong salamin na ito ay kukunin ng pagtatanggol ng kayamanan. Kukunin ito sa pinakamataas na halaga. Ano man ang sabihin nyo, iyon ang halaga. Ako, sa negosyo, ay laging patas, hindi ko kayo lolokohin. Itong liuli na mahalagang salamin, iisang presyo, 500 tael ng ginto. Kulang man ng 1 li, ngayon gagamitin ko ang apoy ng langit para susunugin ang iyong pabilyon ng kayamanan at gawing parol para magliwanag ng daan. Bakit ka nakatayo roon na parang tanga? Mabilis, kunin mo mula sa silid ligtas ang mga pilak na ingot. Kunin ang pinakamahusay na purong gintong ingot. Ihain ang tsaa para sa immortal na maestro. Ihain ang pinakamataas na kalidad ng longjing na inani bago ang ulandali. Umaman na ang aming Panginoon. Buhay na ako ng 20 taon. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong karaming ginto. Nagniningning na dilaw. Nakalilito na sa aking mga mata. Paano natin hahawakan ang matandang hayop na ito, Panginoon? Hanapin mo ang tamang lugar mamaya. Ihagis siya sa likod ng bahay at ikulong sa bodega. Ilagay mo yung dating sako ng bigas mula sa hilagang silangan. 3 hakbang sa harap niya, para kitang-kita ang bakal na hawla. Hindi niya maaabot kahit isang butil. Hintayin mo hanggang gutom na halos isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Pagkatapos, bumalik ka at sabihin mo sa akin, sige, ako ang bahala, papalabas ko ang mga mata niya sa pagkabigla. Hindi pa rin niya maaabot kahit isang butil ng bigas. Pumunta sa silangang bahagi ng lungsod. Kunin ang pinakamagandang lokasyon sa Pinjiang Prefecture, ang pinakamalaking tindahan. Simula ngayon, gagawin nating malaman ng lahat sa Pinjiang Prefecture kung ano ang tunay na magandang bagay. Ginoo, ano ang pangalan ng ating negosyo? Para mamaya, madali nang ipasulat ng manggagawa ang pangalan. Mahal na Ginoo. Ay. Lanan. Itong Ginoo. Talaga bang gusto ninyo ang tindahang ito? Ibigay ninyo ang titulo ng lupa. Ang pera ay sa inyo, ngayon ay magbigay ng espasyo. Ay. Bayan, kapayapaan ng bayan. Sa kasalukuyan, ang mga ari-arian ay tinatayang 400 tael ng ginto. Isang malaking tindahan. Maaaring unlock ang katumbas na halaga ng modernong materyales. Kunin ang mga pang-araw-araw na pampalasa. 2 tonelada ng modernong pinong iodized salt at asukal. Kunin ang modernong transparent glass display cabinet sa shelf area. Naku, Diyos ko. Tingnan ninyo ang linaw nito. Parang inukit mula sa isang buong piraso ng kristal. Ito. Ay. Nagiging bulaklak. Ay. Ito asin ito. Diyos ko. Mahigit 40 taon na akong nabubuhay, hindi pa ako nakakakita ng asin na ganito kalinis. 10 beses itong mas dalisay kaysa sa asin na iniaalay para sa emperador. Ito ay mga makalangit na peach. Mas matamis pa kaysa sa mga peach sa paiging ni Reyna ina ng kanluran. Agad na ilabas lahat ng pilak na dinala ko para sa garapon na ito. Itong lata at itong lata. Sa akin na lahat to. Ako ang nauna. 10 layang ng snowflake salt ay isang lata, tama ba? Bigyan mo ako ng 50 lata. Ibibigay ko ito bilang regalo sa bagong taon sa may-ari sa kabisera. Lumayo ka, lahat ng crystal candy ay akin na. 20 liang isang lata, di ba? Magbibigay ako ng 25 liang. Ihanda mo na ang sasakyan. Ay. Kapatid, ang bilis ng benta ng asin at asukal natin. Hindi na kayang abutin ni Tinyo. Nagsisimula pa lang tayo. Marami pang abalang araw ang darating.
Kapatid Wang, kapatid Zhao. Tingnan ninyo. Itong batang Lin na hindi natin alam kung saan nagmula. Sa isang umaga ay naubos ang negosyo ng tatlong pamilya natin. Yung asin at asukal niya ay 10 beses na mas maganda kaysa sa atin, at mas mababa pa ang presyo. Kung ganito ang mangyayari, kailangan nating isara ang ating tindahan at maghintay sa hangin ng hilaga. Wang Seong, kailangan mong magdesisyon agad. Hindi tayo pwedeng basta manood. Ang mga dayuhan ay nagwawala sa ating teritoryo. Una, putulin ang supply ng pagkain. Isara natin ang lahat ng mga bodega ng pagkain. Sabihin nating naputol ang daloy ng supply. Itaas ang presyo ng bigas sa 3,000 kay bawat do. Maghire ng ilang mga lokal na manginikil para magkalat ng balita. Sabihin na lahat ng pagkain ay naipon na ng dakilang tao. Gusto niyang pataasin ang presyo ng mga bilihin at mamatay ang mga tao sa gutom. Una, ipunin ang galit ng mga tao. Pangalawa, magpanggap at magtanim ng ebidensya. Pumili ng ilang tiwala na magpanggap ng mga mamamayan. Bumili ng asin at asukal sa kanya. Bumalik at lihim na ihalo ang pulbos ng badaw. Pagkatapos, kakainin niyon sa harap ng lahat at magtatatay. Sirain ang kanyang reputasyon. Pagdating noon, mag-aalimpuyok ang galit ng mga tao. Kahit na napakaganda pa ng kanyang mga paninda. Hindi nito malalabanan ang kumakalat na chismis ng libu-libong tao. Kay Zhang, ang ikatlong kapitan ng pulis, naibigay ko na ang 500 layang ng pilak. Nang umabot na sa pinakamasamang sitwasyon ang galit ng mga tao, papasukin niya ang mga alagad ng batas. Nagbebenta ng mga nahuling hayop. Isasara ang tindahan at susuriin dahil sa akusasyon ng pangangalap ng yaman. Sa mga panahong iyon, ang kanyang asin at asukal, at ang buong bahay na puno ng mga salamin, ay lahat mula sa ating tatlong pamilya. Iyon siya ay isang dayuhan, walang batayan, kahit na siya ay may hinaing. Kanino siya magrereklamo? Napakatalino, sobrang talino. Sirain muna ang pangalan niya. Pagkatapos, gamitin ang kamay ng pamahalaan para maitatwiran at legal na kumpiskahin ang kanyang mga ari-arian. Kahit na mayroon siyang pambihirang kakayahan, hindi rin malinaw, kapag ninakaw ang kanyang bahay, ako ang unang pipili ng mga salamin. Ililipat ko ito bilang pamana. Mataas ang iyong pananaw, Wang Xiong. Babalik ako agad para mag-ayos ng tao. Hintayin natin kung paano mamamatay ang batang ito. Ang mga kababayan ay talagang ang masamang negosyong ito ng Darenfa. Binili nila lahat ng pagkain sa lungsod at itinago sa likod ng bahay. Gusto nilang mapatulog tayo sa gutom hanggang sa mamatay. Buksan natin ang pinto niya. Makukuha natin ang pagkain para makaligtas tayo. Sira ang pinto. Ibigay mo ang pagkain. Kung hindi, susunugin namin ang botika mo. Marami ang mga tao niya. Hindi tayo makakatagal ng matagal. Magmadali ka, ilikas mo ang binibini sa likurang pintuan. Kung mahuhuli pa, huli na. Lumayo, opisyales ang nag-imbestiga. Mapangahas na tulisan si Linche. Nagtatago ka ng supply para magkamal. Nagpapalaganap ka ng panlilinlang sa mga tao. Dahil dito, biglang tumaas ng husto ang presyo ng bigas sa Pinjiang. Hindi na makaraos ang mga tao. Ang aming departamento ay sumusunod sa utos ng gobernador. Agad na isasara ang Dayon Trading Company. Hulihin ang taong ito. Ilagay siya sa piitan. Hahaha. Buti na lang, sa unang araw ng operasyon, nag-install ako ng portable na surveillance sa bodega. Kung hindi, talagang makakagat ako ng matanda na ito ngayon. Si Zhang Butou, di ba? Sinasabi mong nag-imbak ako ng bigas. Pinapataas ang presyo ng bigas. Hindi ba 3 matatandang tao lang ang nagsara ng tindahan ng bigas para magmonopolyo? Ibinuhos nila ang dumi sa ulo ko. Gusto akong patayin. Kinuha ang aking negosyo para sa laban sa negosyo. Gamit ang bigas para pigilan ako. Kayong mga makitid ang isip. Hindi niyo alam ang nakakatakot na kakayahan ng modernong industriya. Binuksan ng tuluyan ni Tainyu ang pinto para malinaw na makita ng mga kababayan kung sino nga ba ang gustong ipagutom sila hanggang mamatay. Kung balak nilang sirain ako gamit ang pagkain, ngayon gagamitin ko ang pagkain para lubusang ibuwal hanggang patag ang puntod ng 3 matatandang iyan. Buksan mo ang pinto. Ay! Linche, nasaan ang mga pagkain mo? Bakit mo pinagsama ang mga berdeng tile at kahon ng papel dito? Akala mo ba'y maluloko mo ako? Huwag kayong magpaloko. Itinago niya ang mga pagkain sa bodega. Ang mga sirang bagay na ito ay hindi makakain. Gusto lang tayong mamatay sa gutom niya. Pumasok kayo at hanapin. Ah! Tumahimik kayong lahat. Buksan ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti. Sino ba talaga ang nagliligtas sa inyo? Hindi ba't kailangan niyo ng pagkain? Ito ang pagkain na ibinenta ng Datu Runtong, kaysa sa ibinebenta ng 3 matandang yan na hinaluan ng buhangin. Mas mabuti ito ng 10,000 beses, kaysa sa mga lumang bulok na butil na may berdeng amag. Linche. Akala mo ba kami ay 3 taong gulang? Ang kailunti naman ito, pwede bang kainin ang matigas na parang ladrilyo? Sa tingin ko'y nababaliw ka na dahil malapit ka ng mamatay. Linche.
Itong pirasong berdeng ladrilyo na kasing laki ng palad. Kapag nahawakan ng tubig ay kayang magbigay ng ganitong karaming pagkain. Ito ay tinatawag na compressed food. Ito ay ginawa gamit ang lihim na pamamaraan ng mga Diyos, pinagsama ang pino, mani, at linga. Itong piraso lamang, kapag sinamahan ng tubig ay kayang kainin. Sapat na ito para sa isang malakas na lalaki sa pier, na magdala ng isang buong araw na bag ng hindi nagugutom. Para sa matatanda at mga bata, hiwain sa maliliit na piraso at pakuluan para gawing malapot na lugaw. Maaari itong tumagal ng 3 araw. Hindi kayo mamamatay sa gutom. Sabi ng 3 malalaking nagtitinda ng butil na wala ng butil sa lungsod. Tingnan niyo ng mabuti. Sa aming dakilang Renfa, hindi lang may mga pinagsiksik na rasyon na biskwit, kundi mayroon din pinakamataas na kalidad na kristal na pinong bigas. Walang buhangin, walang pait. Pag niluto, mapupuno ng bango ang buong bahay. 3 malalaking negosyante ng butil, naglakas loob na magbenta ng 3,000 na piraso kahit may amag. Ngayon, magbibigay tayo ng bigas. Pinatuyong pagkain, 15 piraso bawat piraso. Buhos na pinong bigas, 300 piraso lamang bawat takal. Self-heating na kanin, 60 piraso bawat kahon. Bukas ang supply, hindi tataas ang presyo. Sino mang magtatangkang sabihin na wala akong bigas? Ngayon, hayaan siyang lumuhod sa harap ng bunto ng bigas na ito. Isa-isa, kailangan niyang dilaan ito ng maayos. Mayroon akong 15 sentimo. Bibili ako ng 10 kahon. 3 malaking negosyante ng bigas. Sino ang may lakas na galawin si Ginoong Lin? At si Derenfe, ito ay magpapahinto sa aming kabuhayan. Labanan ko siya. Nabaliw na. Lahat ay nabaliw, umatras, mabilis, umatras. Hindi kayang hawakan ng pamahalaan ang kasong ito. Balik na lang at ipasabi kay Liu Zifu. 2 lata ng pinakamagandang asin na yelo ang ipadala. Sabihin na gusto nating makuha ang pangalan ng opisyal na asin. Ang kita ay ibigay ayon sa alituntunin. Bilangin ang oras. Dapat ay nasira na ang Derenfa ng mga rebelde. Yung batang Lin. Malamang ay umiiyak sa piitan ngayon, hahaha. Kapag lumipas na ang unos na ito, itaas natin ang presyo ng bigas ng 2%. Kikita tayo ng malaki ngayong taglamig. Sapat na para sa ating mga inapo ng 3 henerasyon ang pagkain at damit. Tapos na ang lahat, tapos na. Walang katotohanan, naguguluhan. Anong klaseng asal ito? Ngunit na-raid ang Derenfa. Nakuha ba ang mga materyales at naibalik sa ating bodega? Walang nakuha, tinakbuhan ng mga rebelde si Zhang Butou. Hindi alam ni Lily Che kung anong mahika ang ginamit. Biglang lumitaw ang libu-libong berde na mga brick, pagkain at walang apoy na pagkain ng Diyos. Isang pirasong berdeng brick ay sapat na para sa 3 araw ng gutom. Binebenta lang ito sa halagang 15 sentimo. Imposible, hindi ito maaaring mangyari. Ang 10 sentimo ay hindi sapat kahit para sa pamasahe ng pagkain. Saan siya kumuha ng ganitong karaming pagkain? Kahit na ang gobyerno ay nagbukas ng bodega para sa tulong sa sakuna, wala ring makuha na ganitong pambihirang bagay na makakapagtagal ng 3 araw sa gutom. Totoo talaga, ngayon, ang mga tao sa mga apektadong lugar ng bayan ay nagmamadaling bumili ng kanyang mga Diyos na biskwit sa labas ng ating tindahan ng bigas. May mga nagbubuhos pa ng dumi sa pintuan ng ating tindahan. At sinasabing tayo ay mga walang pusong negosyante na humihingi ng sunog sa ating tindahan. 3 pamilya kami para sa monopolyo ng presyo ng bigas. Umutang kami sa bangko ng 3% na mataas na interes. Binili ang lahat ng lumang bigas mula sa mga kalapit na lalawigan sa mataas na presyo. Puno na ang aming mga bodega. Naghihintay na lamang na mawala ng supply para kumita ng malaki. Ang Li pamilya ay nalubog na sa putik dahil sa kanyang pilikmata. Basta't hindi humihinto ang kanyang supply. Yung mga bigas na binili namin sa napakataas na presyo. Isang tambak ng basura na walang gustong kumuha. Nawasak ang 100 taong negosyo sa isang iglap. Kanina, may mga kapatid mula sa ibaba na nagulat sa iyo. Yung mga tagapangasiwa ng bodega ng bigas ng pamilya Wang. Halos sirain na ang presyo ng mga ito. Ngayon, kahit ibaba pa sa 30 yen, wala nang tumutok. Ito ay interes lamang. Huwag mong galawin ako sa loob ng 3 araw. Gusto kong magmakaawa kayong 3 malalaking negosyante ng pagkain. Ibigay ninyo ang lahat ng inyong ari-arian. Pumunta kayo sa kalye at mamalimos. Hahaha ae. Ay. Alam ng lahat na mabait si Lindong Jia. Ngunit pinakamasama ang mga hayop na nagbebenta ng kanilang mga kamag-anak para sa kapurihan. Narinig mo na ba? Nagsara ang 3 malalaking gilingan ng bigas, Wang, Li at Zhao. Ang mga lumang bigas ay nasira na sa bodega at walang gustong kumuha. Ang mga nagpapautang ay araw-araw na nanghihingi ng utang. Si Wang Buren ay nagdudugo kahapon. Walang duda dyan. Lahat ay umaasa kay Lindong Jia ng Derenfa. Ang murang Xianbing ay sapat na. 300 yen para sa isang daw ng di kalidad na bigas ay sapat na. Noong dati, sino ang mag-akala? Hindi ba? Ngayon, sino ba ang hindi nagpupuri sa kabutihan ni Derenfa? Siya ang buhay na bodhisattva ng mga mamamayan ng aming Pingjiangfu. Buhay na bodhisattva. Mag-ingat po, ginang. Sa susunod, kapag kailangan nyo ng paninda, sabihin nyo lang.
Ipapagawa ko po sa iba na dalhin ito sa inyong bahay. Panginoon, ngayong umaga 20% mas mataas ang kita kaysa kahapon. Binilang ko na ang mga paninda sa bodega at pinuno ko ng sapat na stock. Hindi kami maubusan ng supply. Panginoon, si Son Lauju dati ay nagtrabaho sa pamilyang Wang ng 20 taon. Talagang bihasa siya. 3 araw pa lang siyang nandito. 3 araw pa lang, pero naitatag na lahat ang mga panuntunan sa Qiantang. Kung maaari, gamitin natin siya. Tingnan natin kung kaya niyang panindigan ang kanyang tungkulin. Lumayo kayo, lahat ng tao, lumayo. Ang opisina ay may kaso. Mga hindi kinakailangang tao, umatras. Ay. Lenway. Hindi ba't si Li Jiaoyu mula sa silangan ng lungsod iyon? Bakit siya naging ganyan? Mukhang ganito. Malinaw na nalason siya ng malubhang lason. Sa wakas, dumating na. Tinamaan ang maliit. Saka sumulpot ang malaking isa. Ang kaunting pagnanasa na ito, mas hindi matiisin kaysa sa inaasahan ko. Lenche. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Si Ginoong Li ay gumamit ngayong umaga ng asin na ibinenta ng iyong i-run. At hindi pa umabot ng kalahating oras ay nahulog siya sa lupa dahil sa lason. Nasa bingit ng kamatayan. Ikaw, isang demonyo, ay naglakas loob na maglagay ng lason sa asin upang patayin ang opisyal ng gobyerno. May ganitong pangyayari, kakatapos ko lang bumili ng 2 lata ngayong umaga. Hindi nakapagtataka ang masamang katangian ng asin, sapagkat ito'y nagtatago ng kasamaan. Nahuli ang magnanakaw kasama ang ninakaw. Araw-araw, nagbebenta ako ng libu-libong lata ng snowflake salt. Lahat ng iba ay ligtas na kumain nito. Bakit si Professor Lee lamang ang nalason? Isang panig na pahayag lang ang naging batayan upang ako'y hatulan. Kahit malapit na ang kamatayan, nagtatangkang magpalusot pa. Bilang opisyal, kung nangahas akong pumunta rito, tiyak may matibay na ebidensya. Tagapangasiwa Sun, lumabas ka. Sabihin ng malinaw sa harap ng lahat kung paano nilason ang nilalang na ito. Ipinapaalam ko po, kagalang-galang na hukom. Ako po, isang simpleng mamamayan ay magsusumbong. Si Linchi ay hindi naman totoong santo. Siya ay isang taong may masamang balak. Kagabi, hating gabi, bumangon ako sa gabi. Nasaksihan ko siyang palihim na pumasok sa bodega. Isang supot ng arseniko. Itinapon niya ito sa snowflake na asin na para lamang sa mga makapangyarihan. Sinabi pa niya na nilason niya at pinatay ang mga mataas na opisyal ng lungsod. At magiging ganap niyang nasasakupan ang buong Pingjiangfiu. May ganitong bagay pala. Kilala mo ang tao, pero hindi ang puso. Suno, ang dumi mo. Binibigyan ka ng Panginoon ng 10 beses na sahod. Hindi ka naman pinabayaan. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na makipagsabuatan sa mga tiwaling opisyal. Ngayon, sisirain ko ang ulo mo. Bakit nang mahuli ka, gusto mo nang pumatay para magtakip? Ihanda ang mga armas. Nandyan ang mga saksi at ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Huliin ang taong ito na may balak kumita sa pamamagitan ng pagpatay, na may layuning magrebelde, agawin ang lahat ng ari-arian ng Darenfa, agad na ipasara, at kumpiskahin para sa pagsusuri. Nalaman kong ito ang balak nila, na kunin ang aking ari-arian ng may dahilan, at hindi natatakot na mamatay sa sobrang pagkain. Ginoong Sun, ibibigay ko sa iyo ang pinakamataas na buwanang sahod sa Pinjiang. Bibigyan kita ng kapangyarihang pamahalaan ang Qiantang. Akala ko matalino ka, sayang nga. Kahapon ng gabi, tinangay ka ng mga tao ni Liu Zifiu sa paaralan sa timog ng lungsod. Pipilitin kanyang magsinungaling sa pamamagitan ng kanyang buhay. Tama ba ang sinasabi ko? Nagsasalita ka ng kalokohan, nag-aakusa ka ng walang batayan. Nakita ko mismo na nilagyan mo ng lason. Mahal na gobernador, napakalinaw ng iyong paghatol. Ngayon, wala kang takas. Gusto mong iligtas ang buhay ng iyong anak. Ngunit iniisip mo rin ang kanyang ipinangakong 1,000 pirasong pilak. Lokasyon ng bagong may-ari. Gustong makuha ng parehong panig. Ginoong Sun, pinili mo ang pinakamabobong daan. Anong uri ng mahika ang tinutukoy mo? Ginoong Son, sinabi mong nakita mo akong naglagay ng lason kagabi, kaya't tingnan natin sa salamin na ito ng kaluluwa at buto. Sino ba talaga ang naglagay ng lason sa lalagyan ng asin kagabi? Oh, gumalaw, may mga tao sa loob na gumagalaw. Yun ay bodega. Kahit pati mga walis, eksaktong pareho. Anong klase ng mahiwagang kagamitan ng mga immortal to? Kaya nitong ipakita ang nakaraan. Linchi, huwag mong sisihin ang aking puso. Pinangako sa akin ng Ginoong Liu na 1,000 tile ng pila at ang malaking bahay sa timog ng lungsod. Papatayin si Ginoong Li. Itong i-ran ay kay Ginoong Liu. Ako ang bagong may-ari. Walang sinuman ang hindi para sa sarili. Kamatayan ng langit at lupa. Ay!
Hindi ito ako, ito ay mahika. Kinuha niya ang aking kaluluwa para sa panlilinlang. Ginoo, tulungan mo ako, tulungan mo ako. Tapos na, lahat ay tapos na. Nagtutulungan ang mga masamang tao para maglagay ng lason at pumatay ng opisyal. Ninakaw ang yaman ng mga tao. Kung mapatunayan ang kasalanan ito, kapag napunta ito sa kabisera, tiyak hindi na mapapanatili ang posisyon ko, baka madamay pa ang buong pamilya. Ginoong Liu, sabihin mo na, sino ba talaga ang naglalason? Kung sa tingin ninyo hindi sapat na malinaw ang ebidensyang ito, hindi ako mag-aatubiling magpadala ng mga tauhan para dalhin siya sa kabisera. Iharap siya sa kanyang kamahalan upang masusing suriin ng lahat ng opisyal sa korte. Isang halimbawa ng makatarungang pamamaraan ni Ginoong Liu. Ginoong Lin. Ako'y naligaw ng landas. Ako'y naniwala sa mga chismis. Halos nagdulot ng malaking pagkakamali. Ako'y karapat-dapat sa parusang kamatayan. Tawagin ang mga tao, dalhin ang taong ito na lumabag. At ang asong alipin na naglagay ng lason palabas. 10 palo, ipapalayas ng 3,000 milya. Ginoo, ang mga masamang tao ay nahuli na. Doon kay Ginoong Li, agad na ipapadala ko ang pinakamagaling na doktor sa buong lungsod para magpagaling. Tinitiyak kong ang gamot ay magiging epektibo. Tingnan niyo ang salamin na ito. Ang nasa salamin, hindi ko ito ipapakita sa iba ng basta-basta. Mula ngayon, ang mga suliranin sa Pinjiangfu, kailangan nating abalahin si Ginoong Liu na higit pang mag-asikaso. Magkatuwang at kapwa tayong makinabang. Sisiguraduhin kong aasenso ang iyong karera sa opisina. Hindi ka na mag-aalala tungkol sa salapi. Kung magtataksil ka, bukas lalabas ang eksenang ito. Naiintindihan mo ba sa Dali Temple sa kabisera? Madaling patayin siya. Ngunit magpapadala na naman ang korte ng bagong opisyal. Muli itong magiging problema. Panatilihin siyang nakatali sa iisang bangka. Ang opisyal ng Pinjiang ay parang naayos na. Handa akong sumuong sa panganib. Walang alinlangan. Ulat. Agarang ulat mula sa 800 li. Ang dakilang hukbo ng korte sa bundok Funyu ay lubusang natalo. Ang puwersa ng rebelde na pinamumunuan ni Chu Minyu ay sumalakay at nasakop ang Pasong Hulaw. Sila'y papunta sa Pinjiangfu para umatake. Hindi lalampas sa 3 araw. Mga sundalo ay nasa paanan na ng mga pader ng lungsod. Dito, bilisan mo. Sabay-sabay lang. Gamitin mo ang Liu Bieke. Subukan mo munang linisin. Guro, may masamang balita. Sa labas ng bayan, ang mga bangkay ay nag-umapaw. Ang tubig sa balon ay naamoy na. May mga tao na sa loob ng bayan na nagsusuka at nagdudumi. Ang buong katawan ay nag-apoy tulad ng uling. Ito ay magiging malaking salot. Diyos ng dysentery at typhoid. Sa mga sinaunang panahon, talagang nakamamatay ang salot na ito. Ang Diyos ng salot ay bumaba upang kunin ang buhay. Sino ang makakatulong sa amin? Kumain. Huwag na kayong umiyak. Ito ay salot na ipinadala ng langit. Ito ay parusa mula sa Diyos. Walang silbi ang karaniwang mga halamang gamot. Tanging ang aming inang nakagisnang. Sopas na nagbibigay buhay ang makakapigil sa salot. Naiintindihan ba? Isang dosis ng sopas na nagbibigay buhay ay 50 ang napila. Pwede ring ipalit ang mga titulo ng lupa sa timog ng lungsod. Walang pera, umuwi na kayo at ihanda ang mga bagay-bagay. Huwag mamatay sa harap ng pinto ko. Magiging marumi ang lugar. Doktor, pakiusap, maawa ka na. Malapit nang mamatay ang anak ko. Talagang wala kaming maibigay na pera. Pakiusap, bigyan mo kami ng gamot. Lene. Walang pera pero naglakas loob na humingi ng tulong sa medisina. Ihampas ang tolda na ito at itapon. Heha heha. Sino ang may lakas ng loob na pumasok sa aking bauhutang? Mayroon ka bang kaunting pera para makialam sa salot? Ilagay mo ang bata sa lupa. Umalis ka sa daan. Linche, ito ay isang salot na ipinadala ng langit. Ang iyong pagkain ay sapat na, at makakatulong pa sa sakit. Huwag masyadong magyabang. Mag-ingat ka, baka kunin ka ng salot. Dumarating ang salot, wala namang iba kundi mga bakterya at virus. Kumuha ng ilang piraso ng sirang halamang gamot at naglakas loob na manloko sa mga tao. Ngayon, hayaan kang makita ang tunay na halaga ng pera. Tingnan kung ano ang tunay na sining ng medisina ng mga Diyos. Ang lugar ng medisina ay ganap ng na-unlock. Ano yon? Isang elixir na may pulang at dilaw na kulay, nakaabalot pa sa pilak. Mas mahalaga pa kaysa sa mga gamot ng palasyo. Ayon sa dosis na ito, ibigay ito sa bata. Ihalo ang kapsula sa maligamam na tubig. Inumin inyong sabay. Hahaha, pinatawa mo ang tigulang na ako. Ilang lagok ng matamis na tubig at isang dakot ng sariling pulbos. Akala nilang kaya nilang pagalingin ang salot. Kung mabubuhay itong maliit na salot na si Linche, agad kong huyain at lulunukin. Ang karatulan ng bao hitang. Nanay, gutom na ako. Gusto kong uminom ng tubig. Buhay na buhay si Tidan.
Santo, ikaw ay isang buhay na Diyos na bumaba sa lupa. Hinihiling ko sa Diyos na magbigay ng gamot. Hinihiling ko sa Diyos na iligtas ako. Gagawin ko ang lahat para sa Diyos. Ipasa mo ang aking utos. Dapat agad na itayo ni Darren ang klinika para sa mga nangangailangan. Lahat ng mamamayang nahawaan ay maaaring makakuha ng libre. Kumuha ng gamot para sa lagnat at pulbos para sa pagpatay ng peste. Dinala ni Iron Bull ang mga tao sa tirahan ng kahon ng kayamanan. Sayang lang kung itatago pa ito. Hihi, oo. Lene. Narito ang dumi ni AI. Kiyan para sa'yo. Kumain habang mainit, baka lumamig at makasakit sa ngipin. Kung gumaling na ako, wala akong takot na kainin ang plaka ng katangahan. Hahaha. Mabait na tao si Kian, nakahanda na ang plaka para sa'yo. Kumagat ka na. Hahaha. Salamat kay Lin Xianxian. Kung hindi, lahat kami ay mabubulok dito sa bahay. Ay. Huwag nang banggitin ang magistrado. Kahit ang emperador, hindi niya tayo inasikaso ng ganito tungkol sa buhay at kamatayan. Mula ngayon, anuman ang sabihin ni Master Lin, ay siya ang paniwalaan ko. Master, malala ang sitwasyon. Nagsimulang salakayin ng mga rebelde ang lungsod. May dala silang mga makinang pandigma na yari sa pinong bakal. Hindi na magtatagal bago bumigay ang tarangkahan ng lungsod. Nasa harap na ang pagbagsak ng lungsod. Ay. Ay. Tulungan niyo ako ang leader ng mga makabayan, si Chu Mingyu. Iligtas niyo ako. Pinjiang Prefecture. Bibigyan kita ng gantimpala. General. Protector General. Wow, haha, nahanap na. Ang rebelde na si Chu Mingyu ay narito. Nadagdagan siya ng itim na lason mula sa tangmen. Patay na siya ngayon. Mga kapatid, kunin ang kanyang ulo. Gantimpalaan kayo ni Xianye ng 10,000 ginto. Umangat ang opisyal ng 3 antas. Naka-lockdown ang Pinjiang Prefecture. Kayo'y naglakas loob na magtago ng isang rebelde. Ayon sa batas, ang buong angkan ay paparusahan. Ay! Protektahan ang aming Panginoon. Bumalik sa tindahan. Lene! Umurong ka. Sa aking teritoryo, nag-ingay kayo. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Iyan nagpapanggap. Kahit malapit na sa kamatayan, nag-aasta pa ng mayabang. Bitawan mo ako. Ah. Ay. Hahaha. Ang mga mata ko ay parusa mula sa Diyos. Ay. Tara, hahaha. Kakayahan ng Diyos. Ito ay kakayahan ng Diyos. Dinala ni Tinyu ang tao sa ikalawang palapag na silid. Linisin ang natitira. Ginoo. Ano ang ginagawa mo? Hindi dapat magkamay ang lalaki at babae. Huwag mong hawakan ang aming general. Nahawahan siya ng halo-halong laso ng ahas. Pumapasok na ito sa kanyang puso. Gusto mong mamatay siya, kaya magpatuloy ka lang sa pagtigil. Bibilang ako ng 3, hindi ka paalis. Kayo, bitbit ang kanyang bangkay, umalis na kayo sa Daku Fusion. Pakiusap, tulungan niyo siyang mabuhay. Hatiin ang kanyang balikat na armor at panloob na lining. Dahan-dahan lang, huwag hawakan ng pana. Ito ang disinfectant na solusyon. Una, linisin ang paligid ng sugat. Ang karayom na ito ay pangtanggal ng lason. Ihihip ito sa paligid ng sugat. Ituturo ko sa iyo kung paano gawin ito. Ikaw ang gagawa.
Ako. Paano ko naman ito magagawa? Gusto siyang mabuhay, kaya gawin mo ang sinasabi ko. Nagatake siya ng halo-halong laso ng ahas. Umaabot na ito sa kanyang puso. Kung maghihintay pa tayo ng sandali, wala nang makakapagligtas sa kanya. Disimpektahin at magbigay ng pampamanhid. You. Ano to? Ang banal na tubig diretsyo pumapasok sa mga ugat. Ito ba ay isang paraan ng pagpapalit ng dugo ng mga immortal? Pagpapakabit ng ngay. Tawagin mo ako kapag naubos na ang tubig. Hindi siya mamamatay. Ah. Engan. Hindi ako namatay. Ang itim na laso ng tangmen, kahit ang mga mediko ng imperyo ay walang magagawa. Dapat sana ay namatay na ako sa lason. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sino ka ba talaga? Ang bintanang ito ay gawa sa isang buong piraso ng salamin. Kahit ang palasyo ng nakaraang dinastya ay walang ganitong karangyaan. Yile, ito ang The Renfa Trading Company. Hindi ito ang palasyo. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay si General Chu. Ayusin natin ang bayarin. Isang ampulya ng guwangpu na anti-snake venom serum. Isang bolt ng glucose at antibiotiko. Dagdag pa ang operasyon para sa paglilinis ng sugat. At saka ang enerhiya ng artifact na ginamit para iligtas ka kagabi. Kasama na ang depreciation at bayad sa paggawa. Umabot ito ng 100,000 tile ng pilak. Kaya't pwede na itong ipambayad sa mga lupa ng mga antigong lungsod. Bakit hindi mo na lang nakawin ang 100,000 tile? Ang kabuang sweldo ng aking buong hukbo ay hindi umabot sa 10,000 tile. Saan ako kukuha ng ganitong kalaking pera? Mas madali pang kumita sa negosyo kaysa sa pagnanakaw. Walang pera si General Chu, ayos lang. Mukhang isa kang taong gagawa ng malaking bagay. Sabi mo dati, ibibigay mo sa akin ang Pinjiang Fu kung hindi ka papatayin. Bakit hindi tayo gumawa ng mas malaking negosyo? Kung kailangan mo ng pagkain, ako ang magbibigay. Kung kailangan mo ng sandata, ibibigay ko. Kung kailangan mo ng gamot na nagpapagaling ng sugat, ibibigay ko ng sapat. Magbibigay ako ng pera at mga supply. Tulungan kang sakupin ang mundo. Kapag ikaw ay umupo na sa trono, ibalik mo sa akin ang buwis ng malaking han kasama ang interes. Ang gusto niya ay hindi isang payak na Jiangnan, kundi ang buwis ng buong mundo. Sino ba talaga ang taong ito?